Grabe, may isang desisyong nagbabago sa bansa. Desisyon ito ng ating Pangulo na talaga namang hindi masukat ang kanyang talino at tapang. Ano kaya ito? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. May isang desisyong ginawa ang Pangulo na halos hindi ka panipaniwala sa unang tingin. Isang hakbang na nagbunsod ng matinding reaksyon mula sa iba't ibang sektor. May pumuri, may tumutol, at may mga hindi pa rin makapaniwala. Pero bakit nga ba nagawa ito at paano nito binago ang takbo ng ating bansa? Bago natin sagutin yan, isipin mo ito. Isang malaking organisasyon sa mundo ang matagal nang nakabantay sa ating bansa. Isang listahan ang kanilang hawak, listahan ng mga bansang may problema pagdating sa money laundering at terorismo. Hindi basta-bastang listahan, kundi isang babala sa buong mundo na ang bansang nasa listahan ito ay may kahinahinalang sistema. At alam mo ba, noon, kasama tayo roon, pero hindi na ngayon. Bakit? At ano ang nangyari? Maraming eksperto ang nagsasabing ang paglilinis ng pangalan ng bansa sa Financial Action Task Force o FATF Gray List ay isang napakahirap na hamon. Nasa gray list pa rin ng Financial Action Task Force o FATF ang Pilipinas. Nangangahulugan itong hindi pa rin natutugunan ng Philippine government ang mga kakulangan nito upang labanan ang money laundering, terrorist at proliferation financing. Ang 40-member FATF ang nagtatakda ng international standards upang matiyak na mahahabol ng national authorities ang mga iligal na pondong iniuugnay sa drugs trafficking, illicit arms trade, cyber fraud at iba pang seryosong krimen. Pero may isang desisyong tila walang ibang may lakas ng loob na gawin. Isang hakbang na hindi lang basta nagpabago, kundi isang tahasang paglaban sa mga makapangyarihang interes, mga makapangyarihang tao na may hindi magandang layunin sa ating bansa. Ngunit ito ay pinatumba ng ating Pangulo. Ano ang hakbang na ito? Marami ang nagulat nang ipinatupad ng ating Pangulo ang total ban sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. At ngayon po, naririnig po namin ang malakas na sigaw ng taong bayan laban sa mga POGO. Disguising as legitimate entities, their operations have ventured into illicit areas furthest from gaming, such as financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture, even murder. The grave abuse and disrespect to our system of laws must stop. Kailangan nang itigil ang panggulo nito sa ating lipunan at paglalakastangan sa ating bansa. Effective today, all POGOs are banned. Hindi ito basta-bastang desisyon, pero ito ang naging susi sa pagpawi ng tiwala ng International Financial Watchdog. Dahil dito, natanggal ang Pilipinas sa Gray List. Pero ano ang ibig sabihin nito sa pangkaraniwang Pilipino? Kung isa kang overseas Filipino worker o OFW, ito ay nangangahulugan ng mas mababang remittance fees. Kung ikaw ay negosyante, ito ay nangangahulugan ng mas maraming dayuhang mamumuhunan na hindi na matatakot maglagak ng pera sa Pilipinas. Kung isa kang ordinaryong mamamayan, ito ay nangangahulugan ng mas matibay na ekonomiya at mas kaunting pagkakataon para sa money laundering at krimen. Pero may tanong ang marami, bakit hindi ito nagawa noon? Ang sagot ay simple pero masalimuot. Noon maraming interes ang nakasandal sa POGO, bilyong-bilyong piso kasi ang nakataya, pati na rin ang mga taong may hawak ng kapangyarihan. Trabaho. Ngayon ng POGO, I will assure under my oath of office as President of this Republic, as elected by you, yung POGO na yan, insofar kami dito, malinis yan. Why? Because it gives us 2 billion. Kaya sabi ko, para muna. That is only POGO. But PAGCOR is like 17 billion a year. Pero ang talino ng isang tunay na lider ay nasusukat sa kanyang kakayahang tumingin, hindi lang sa pangkasalukuyan, kundi sa pangmatagalang kapakanan ng ating bansa. Maraming nag-isip na baka ito ay isang desisyon, may malaking backlash. Pero tingnan mo kung ano ang nangyari. Hindi bumagsak ang ating ekonomiya, bagkus, mas lalo pang lumakas ang kumpiyansa ng mga dayong negosyante sa Pilipinas. Hindi nagkaroon ng mass layoffs, bagkus, nagkaroon ng mas mahigpit na regulasyon laban sa mga illegal na aktibidad. At higit sa lahat, naging patunay ito na kaya nating maging isang bansa. Hindi na kailangang pagsuspetsahan pagdating sa money laundering at terorismo. Kaya anong ibig sabihin nito para sa atin bilang isang bansa? Ibig sabihin, hindi natin kailangang umasa sa maduduming kita upang itaguyod ang ating ekonomiya. Ibig sabihin, may gobyernong handang ipaglaban ang malinis na pangalan ng Pilipinas, kahit pa sino ang kanya makabangga. Ibig sabihin tayo mismo
ang gumagawa ng ating kinabukasan, hindi ang mga dayuhang nagsusugal sa ating sistema. Pero may mas malaking tanong pa, kung nagawa ito sa Pogo, ano pa kaya ang kayang gawin ng isang pamahalang may tapang at talino? Ngayon, ito ang tanong na dapat mong pag-isipan, kaibigan. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Unang Korinto 3 verses 21 to 23. Sapagkat ang lahat ng bagay ay sa inyo, maging si Pablo, o si Apolos, o si Cephas, o ang sanlibutan, o ang buhay, o ang kamatayan, o ang mga bagay sa kasalukuyan, o ang mga bagay sa hinaharap. Ang lahat ng mga bagay ay sa inyo, at kayo'y kay Kristo, at si Kristo ay sa Diyos. Ang tunay na liderato ay hindi nakasentro sa sariling kapangyarihan, kundi sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Maraming tao ang nahuhumaling sa kapangyarihan at impluwensya, subalit ang tunay na tagumpay ay nasa pagsunod sa katwiran ng ating Panginoon. Nang ipagbawal ang Pogo, maraming nagsabi na ito'y mapanganib na desisyon. Ngunit tulad ng itinuturo ng ating Panginoon Hesus, ang paggawa ng tama ay hindi laging madali, ngunit ito ang tunay na daan patungo sa kalayaan at pagpapala. Sa halip na umasa sa madilim at hindi matatag na kita, mas pinili ng liderato ang isang mataas na daan, ang daan ng katotohanan, katarungan at integridad. Ganito rin ang ministeryo ng ating Panginoon Hesus. Maraming beses siyang humarap sa kapangyarihang tao na nais siyang pigilan, ngunit hindi siya umurong. Sa halip, ipinaglaban niya ang kalooban ng Ama, kahit pa ang kapalit nito ay ang kanyang buhay. Siya ang tunay na modelo ng matuwid at matapang na pamumuno. Kaya bilang mga Kristiyano, kaibigan, dapat nating ipanalangin ang ating mga lider na sila'y lumakad sa liwanag ng ating Panginoon Kristo. Ang pamamahala ay hindi para sa sariling kapakinabangan, kundi para sa kapakanan ng lahat. At bilang mamamayan, tayo rin ay tinatawag na mamuhay ng may integridad, umiwas sa kasamaan at ipaglaban ang katwiran. At ito ang tanong para sa pagpupulay-bulay. Tulad ng ating Panginoon Hesus, handa ka bang ipaglaban ang tama kahit ito ay hindi popular o madali? Ano ang maaari mong gawin upang suportahan ang matuwid at makadiyos na pamamahala sa iyong komunidad? Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw ang aming tunay na hari, at ikaw ang tunay na nagmamahal sa amin, at ikaw ang tunay na matuwid sa pamumuno. Tulungan niyo po kaming sundin ang iyong kalooban, lumakad sa katotohanan, at ipaglaban ang kabutihan kahit nasa gitna ng pagsubok. Pagpalain niyo po kami at ang aming bayan at ang aming mga lider upang palaging piliin nila ang daang matuwid. Sa iyo po, o aming Panginoon Diyos, ang lahat ng kapurihan at karangalan, at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin, at patunayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, sapagkat ito may samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon. Bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF, at ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.